Hello mga kapetchay, mag video na naman tayo. Kunting kaalaman lang sa buhay-buhay ni Manong Petchay. Dito na naman tayo. Ito yung bago kong trabaho ngayon. Medyo 3 months na ako. Yung building na yan, yung malaking building na yan. Yan po, dyan sa Cross Street. Yan. Ganyan po kataas yan, yung building na yan. Nagtatrabahan ko. Home for the Agency, Senior Facilities, mga matatanda. Dati ako sa kabila doon, sa may lake doon, sa kabila. Pero hindi maganda ng patakaran ng management doon. Kinakat off ang hours, kaya nag-apply ako dito sa kabila. Pero dati-dati, nung nakatira ako dito, 1.5 years ago, dito ako nakatira sa tabi lang ng trabaho ko ngayong bago. Pero hindi ko naman expected na magiging ganun ang patakaran ng kwan. Dati kong pinagtatrabuhan, kaya nag-apply ako dito sa kabila facilities. Mas maraming kwan dito, mga pasyente. Pero anong magagawa natin, mas maganda ang bayad dito sa kwan. Mas maganda ang patakaran kaysa sa dating trabaho ko kasi nag-iba ang management. Kaya nag-iba na rin ako ng trabaho kasi kinatup ang hours, tapos doble-doble ng trabaho, hindi na sila nag-hire ng iba. Kaya yung trabaho ng isang tao, trabaho ng dalawang tao, isa na lang ang gagawa. Nagtitipid ang may-ari. Kaya stress doon sa trabaho ko dati doon. Halos puyat, saka pagod sa trabaho, stress. Kaya dito na ako lumipat dito. Hindi ko naman na-expect nung nakatira ako dito bago pumunta yung anak ko dito. Diyan ako nakatira. Nag-rent ako ng studio diyan. Diyan ako nakatira. Pero nung dumating yung anak ko last 2021, if I'm not mistaken, October yata yon. Kaya lumipat kami kasi studio lang, walang room, walang room yung anak ko, kaya lumipat kami sa ibang Pero ang tinitirahan na namin ngayon yung bahay na ngayon. Pero sa baba kami nakatira, 2 bedroom. Pero okay lang, halos paras lang naman ang kasi ang bayad kasi dito city center dito, mas mahal dito. Kaya mas mahal ang bayad dito. Kaya yun, sa totoo lang, dati-dati nung wala pa yung anak ko, isa lang ang trabaho ko. Pero nung dumating na yung anak ko at magka-college na siya, kailangan mag-apply ng ibang trabaho. Kaya nag-apply din ako sa hospital doon sa Alameda. Kaya may part-time din ako doon, on-call ako doon. Tapos yung dating trabaho ko sa Flacos, yung Mexican vegan food na restaurant, nagpa-part-time pa ako doon. On-call din ako doon, pero salary ako doon. Kaya tatlo ang trabaho ko. Minsan walang pahinga pag sabay-sabay silang tinawagan ako na magtatrabaho ko. Kaya sa day off ko, pag yun ang ginawa kong availability ko. Kaya minsan wala nang day off, masyadong pagod, wala nang time sa sarili kung minsan kailangan hindi naman sa pinagkukuhan. Lagi akong nagpapadala sa Pilipinas buwan-buwan. Tapos tong anak ko pa magka-college na, kailangan talagang sakripisyo, kailangan talagang hopefully someday ma-hired ako ng part-time job sa hospital or full-time job. Then siguro bibitawan ko na yung ibang trabaho kasi mas malaki ang pasweldo ng hospital. Kala nyo siguro kaming mga nandito sa Amerika madali lang ang buhay. Hindi, halos wala na kaming pahinga sa katatrabaho. Pahinga lang, kain, tulog para makabawi, para may lakas na magtrabaho. Minsan kasi pag marami kang sinusuportahan sa Pilipinas, kailangan mong doble kayod. Single parent pa ako ngayon, nandito na yung anak ko.
college na siya, kailangan talagang kumita. Kaya ang kwan lang, yung dapat alagaan mo yung sarili mo para hindi ka magkasakit. Minsan hindi natin maiwasan, stress sa trabaho. Kaya tignan nyo yung hairline ko, tumaas na yung hairline ko, wala naman kaming lahing nakakalbo dahil sa stress, sa init, sa kwan. Pero dati nung back 2007 nung nandito na ako, kinuha ko ng fiancé ko. Yun, after 1 week yata or 4 days lang, nagtrabaho na ako sa restaurant kasi nireserve na yun para trabaho sa akin. Kaya nung nandito ako, hindi ko medyo na-enjoy ang buhay Amerika kasi nagtrabaho na ako kagad. Kasi kailangan kong kumita at kailangan kong may mapadala sa Pilipinas. Hindi naman sa nagmamayabang or what, kung tutusin ako ng breadwinner ng pamilya kasi dalawa lang kami nung nakatapos ng college. Kung hindi naman sa back in 2005 nung nandun pa ako sa Pilipinas, BS Criminology ako graduate. Tapos nakapasa ako ng PRC board exam sa one take ko. Hindi naman sa pinagmamayabang na sinasabi ko lang yung totoo at yung gusto ko talagang maging pulis, pero nung nandito na ako parang conflict kasi against the organization. Nung napangasawa ko dito, against the organization ang maging pulis dito, yung ipagpatuloy ko dito kasi parang conflict sa amin, parang magkalaban sila ng ng paniniwala. Kaya sinacrifice ko yung career ko na gusto kong maging pulis. Saka isa pang reason na hindi ko kinontinue kasi hindi naman parehas ang law dito. At dito sa Oakland, rampant ang crime dito, ang isa sa pinakamagulo sa Amerika. Ayaw naman na mapasubo ako ng asawa ko, yung asawa ko dati, na maraming gangster dito, maraming crime, mataas ang crime rate at mataas din ang kasi halo-halo ang mga tao dito, pero majority black noon ang tao dito. Pero ngayon parang tinitake over na ng mga white people kasi sila ang may pera. Kaya nag-iba ng isip ng pero dito karamihan pa rin ganito. Halos araw-araw may nagbabasag ng may na-hold up or what, pero nasa sayo na yun kung paano ka pangalagaan ang yung safety dito. Kasi ako matagal na ako dito, 16 years na ako dito. Kasi alam ko na yung kilatis ng tao, makakasalubong ko pa lang kung sinong di gagawa ng hindi maganda or what, you know what I mean? Kaya for your own safety, hindi naman tayo takot, pero kailangan nating umiwas sa mga ganyan kasi hindi natin alam kung dehado ka or liyamado ka sa ganyan or what. Kasi iniisip natin may pamilya tayo, hindi na tayo kagaya nung single pa tayo na kahit mapasubo ka okay lang kasi alam mong wala kang iniisip na maiiwan mo or what. Pero ngayong nagkapamilya na tayo, kailangan nating alagaan ng ating katawan, safety, para humaba pa ang buhay natin dito sa mundo, di ba? Kaya yung ginagawa ko ganoon, puro trabaho na ngayon dito, hindi ka tulad ng dati. 5 years ago, nung nandito pa ako, nung medyo fresh pa lang ako, medyo relax din ng konti kasi wala pa akong masyadong isipin. Parang may katulong pa ako noon, pero ngayon single parent na ako, kailangan kong magsakripisyo at gaya ng ganyan. Pag hindi ka dito kasi pag di ka naghanap ng ibang trabaho at kulang na kulang kasi ang cost of living na dito medyo mahal na. Kaya minsan hindi mo naman maiwasan lahat ng ikaw ang magbabayad. Tapos padala, pag may emergency, padala rin sa Pilipinas. Kaya sabi nila maganda daw ang buhay pag nandito sa Amerika. Hindi, depende sa profession mo yan.
Gusto ko rin mag-Navy noon or Army noon, pero ayaw nang isip ko eh. Tapos ang iniisip ko rin kung magpupulis ako, mga ganon, mga Army, mga kuan, public servant na kuan, to maintain peace and order dito, kailangan mo mag-aral ulit. Kasi tulad ng sabi ko, iba yung law nila. Kaya iniisip ko, pag mag-aaral ako ulit, anong ipapadala ko sa Pilipinas? Kaya nga ako pumunta dito kasi gusto kong bigyan ng magandang buhay ng konti ang aking mga magulang, mga kapatid, para makatulong. Kaya iniisip ko, magtrabaho na lang ako. Kaya yun lang, sipag lang, nakakuan, tibay ng loob. Kahit mag-isa ako dito, wala akong kamag-anak, talagang talagang sinacrifice ko na. Kahit yun, bihira na rin akong umuwi sa Pilipinas. 3 years, 4 years ba ako umuwi. Ngayon 5 years na, hindi na ako nakauwi dahil sa yung mga kamag-anak ko doon, mga pamangkin, magka-college na naman, kailangan nating tumulong. Hindi naman natin yung itulong lahat, pero mostly pag mga emergency na ganyan, ikaw lang yung malalapitan, hindi mo naman sila matanggan minsan kasi alam mo naman ang hirap na dinanas nyo noon sa Pilipinas. Kasi talagang ang hirap ng buhay namin doon. Magsasakala yung si tatay at sa mangingisda, si nanay housekeeper. Tapos nagtrabaho din sa factory ng tabako noon kasi doon kami sa La Union eh. Ayaw ko nang banggitin yung yung pinagtatrabuhan ko for on safety din kasi hindi mo rin alam na wala naman tayong kaaway, pero for your own safety na hindi maganda kasi yung ilalahad mo lahat ng ng saan ka nakatira or what, kasi ang social media ang daling makadetect. Malay mo may taong may masamang loob sa iyo, hindi mo ina-expect, kahit wala ka namang alam na ginagawang mali, hindi pare-parehas ang tao, pero yung nagtatanim ng galit. Kaya minsan for your own safety, huwag mong ibigay lahat ng mga information mo, di ba? O dyan lang po kasi may trabaho ngayon, nagbi-break lang ako, walang masasabi ko para sa content ko, at hindi naman ako nanunumbat sa dahil sa dami ko ng trabaho at yun, parang minsan wala na akong time sa sarili ko, puro na lang, nangisipin ko na lang yung mga kabutihan ng aking pamilya or what, pero minsan sasabi ko rin sa sarili ko, medyo tumatanda na rin ako, at sabi ko sana one day magpaganda na lahat ng buhay nila, meron na silang sariling trabaho para makapagpahinga naman ako na hindi masyadong nag-iisip, na-stress or kaya laging pagod sa trabaho, para may time naman ako sa sarili ko na magpahinga, mamasyal or what, one day. Pero ngayon, medyo kalakasan pa naman ng konti, hindi naman tayo pa masyadong matanda, talagang trabaho muna. At yan lang po, at sa susunod ulit, yan lang po ang aking information na sinasabi sa inyo. Hindi ako nagdadrama or what, pero yan ang katotohanan dito sa Amerika. Kaya sa mga iba dyan na sinasabi nilang madali lang buhay Amerika, no, it's not. It depends on your profession and kung ano talaga yung trabaho mo dito. At masipag ka lang dito, mabubuhay ka, mabibili mo yung gusto mong bilhin, hindi lagay sa Pilipinas. It's a little bit like halfway different kasi dito hindi naman yung educational background ang nila, placing personality. As long as you can understand, you can speak, and you know your work, and you're very dedicated to your work, masipag ka, walang kasi dito minsan hindi nila tinatanong kung anong age mo, basta kaya mo magtrabaho, wala placing personality. Kaya yun lang po, at sa susunod ulit, thank you for watching, and kung may tanong kayo, tanungin nyo ako sa comment or pwede kayong mag-comment o ano yung gusto nyong itanong sa akin sa buhay ko or what, kasi hindi naman ako nag-share ng buhay ko minsan. Kaya yun lang po, and peace out. Have a good day.